Ako si Harry Sultan. Alam ko narinig niyo na ang kasabihang, mag-angkat ng third world, magiging third world ka rin. May teorya ako tungkol dito. Hindi third world ang third world dahil kulang sila sa likas na yaman o dahil nagsabwatan ang mga mauunlad na bansa laban sa kanila. Ang third world ay third world dahil sa mga tao sa mga bansang iyon. At ang pinakamalaking ebidensya niyan ay kapag dinala mo ang mga taong iyon sa mga mauunlad na bansa, sa mga maunlad na lipunan, mapapansin mo na nagsisimula ring bumaba ang antas ng mga maunlad na lipunan na yon. At naniniwala ako na narating na ng kanluran ang kritikal na puntong iyon, kung saan mapapansin mo ang malaking pagbagsak sa infrastruktura, mga institusyon, at trapiko. Halos lahat ay bumababa na para umabot sa pamantayan ng mga third world na bansa. Nakita na natin yan sa Britanya. Nakita na rin natin yan sa Amerika. At nakikita na rin natin yan ngayon sa Australia. Hayaan niyo akong magbigay ng kaunting ideya dahil noong dumating ako sa Australia, mula sa isang third world na bansa tulad ng Pakistan sa edad na 11. Ang unang-unang napansin ko ay kung gaano kaayos ang trapiko. Lahat ay nasa kani-kanilang linya at gusto ng mga tao na magbigay daan. Ang lumaki sa first world na bansa ay di makakaintindi nito maliban kung pumunta ka sa India, Pakistan o Bangladesh. Mapapansin mo ito. Tingnan mo ito. Ano ito? Kanya-kanya dito. Laging hindi sumusunod sa linya at walang disiplina ang mga tao sa third world na bansa. At iniisip natin na kapag ang mga taong ito ay napunta sa ibang bansa, mag-a-adapt sila. At para maging patas, kapag kaunti lang sila, nananatili itong ganoon. Pero pag dumami na sila, mahirap baguhin ang nakasanayan. Napansin ko yan sa Australia. Kaya binabaha ng mga migrante ang kanlurang suburb ng Melbourne. At mapapansin mong bumaba ang kalidad ng trapiko. Napansin ko rin ito sa London. Ganyan din sa Amerika. Tingnan mo ang driver na Somali. Papunta sa maling direksyon. Imbes na huminto sa gilid, lalo pang bumilis ang truck ng may paparating na sasakyan at umabot ng 50 milya bawat oras ayon sa saksi. At tingnan mo, nasa telepono rin siya. Walang nakapansin doon. Nasa telepono talaga siya. Milya bawat oras ang takbo niya sa maling direksyon ng halos 3 milya. Sa isang himala, wala silang nabangga mula sa Missouri Highway Patrol. Sa huli, pinatabi nila ang driver na may legal at commercial na lisensya mula Minnesota. Ayon sa Highway Patrol, nang pahintuin siya, in-inspection ng mga trooper ang driver at nalaman nilang hindi nito kayang makilala ng tama ang mga senyas sa kalsada ayon sa regulation ng Federal Motor Carrier. Ayon sa mga alituntunin ng Federal Motor Carrier Regulation, inilagay siya sa out of service at hindi pinayagang magpatuloy sa pagmamaneho. Narito ang alam natin sa trucking na ito. Ang Cargo Transportation LLC ay pinapatakbo mula sa apartment sa Hopkins, Minnesota, malapit sa Minneapolis. Ito ay nirehistro noong 2023 kay Abdul Wali Ahmed at meron lamang 2 driver. Sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa mga Indian na truck driver na madalas maaksidente sa US. Dito sa Australia, may ilang aksidente rin, pero tinatago ng gobyerno ang lahi ng mga driver. Kaya malaking iskandalo yan sa Australia ngayon. Tingnan mo ito. Isa sa pinakamalaking kasalanan dito sa Australia ay ang mag-park ng kotse sa harap ng driveway ng iba. Ibig sabihin, naipit ang may-ari at hindi siya makakalabas. Hindi ko alam kung gaano kaseryoso ito sa Britain at Amerika. Palagay ko pareho lang. Pero dito sa Australia, bawal talaga yon. Hindi ko pa nagawa. Kahit sa harap ng sariling driveway. Okay, hindi mo rin dapat iparada ang kotse mo sa harap ng sarili mong driveway. Pero gaya ng sinabi ko, kapag nagdala ka ng maraming tao mula sa mga kultura na iba ang pananaw tungkol sa trapiko, sa mga batas trapiko, at halos sa lahat ng bagay, makikita mo talaga ito. Tingnan mo ang headline. Ang mga Muslim na nagtitipon sa mosque sa suburb ng Adelaide tuwing Ramadan ay nagpaparada sa harap ng mga driveway gabi-gabi. Kaya galit ang mga residente. Hindi Muslim ang mga residente, Australiano sila. At tingnan mo ito. Ito ay driveway ng isang tao. At itong mga tao ay ipinarada ang kanilang mga sasakyan mismo doon dahil, alam mo na, ayaw nilang maglakad kaya hindi sila magpaparada sa mas malayo. At sino ba ang may pakialam kung mabaramo ang daanan ng iba? Paano makakaalis ang taong iyon sa kanyang bahay? At hindi lang ito isang insidente. Tingnan mo ito, talagang kahit saan mo makita. Alam ko na ang ganitong pag-iisip. At may video akong ipapakita sa'yo na sakto rito. Tingnan mo to. Wala na ang driveway na to, harang ang driveway na to, harang din ang driveway na to. Baka mas may paraan pa dito. Ganito tumutugon ang mga Australiano.
Kung mag-park ka sa driveway ko, pagbalik mo, laslas na gulong mo. Muslim, Australiano, Chino, Indiano, wala akong pake. Hindi ako nagpa-park sa harap ng driveway ng iba. Siguro yung iba, di kasing bait ko. Kaya saan man tayo tumingin, ang pagkakaisa ng ating lipunan ay unti-unting nawawala dahil ang ating mga gobyerno ay naging sobrang pabaya sa pagdadala ng mga tao mula sa mga kultura na walang pakialam o respeto sa mga pamantayan ng kanluran. Ang dahilan kung bakit ako makapagsalita ng may kumpiyansa ay dahil ako ay isang imigrante. Hindi ako ipinanganak o lumaki dito. Dumating ako dito bilang isang binata noong ako ay 19 na taong gulang. Mayroon akong pagnanais sa loob ko. Gusto kong matutunan ang tungkol sa Australia. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa Australia, ang kanluran, ang ating paraan ng pamumuhay. Nasa loob ko yon. Bakit kaya ang mga bagong dating? Kapag dumating sila, bakit ayaw nilang matutunan ang paraan ng pamumuhay ng mga Aussie? Iniwan mo na ang iyong bansa. Parang sinabi mo na rin na basura ang bansa mo. Dahil sa pinahahalagahan ng kultura, naging magulo ang lipunan at hindi ka na makatira doon. Kaya pupunta ka sa isang banyagang bansa, sa isang bansa na ang mga pinahahalagahan sa kultura ay nagdala sa kanila sa tagumpay at kasaganahan. Isang bansang gusto mong lipatan. At pagkatapos, may lakas ka pa ng loob na isipin na mas mataas pa rin ang kultura mo at wala kang ginagawa para matutunan ang mga kaugalian ng bansang nilipatan mo. Ipapakita ko sa iyo ang video na ito mula sa UK. Sa tingin ko, nangyari ito sa London. Tingnan mo ito. Isang Muslim na migrante ang ilegal na nagparada sa harap ng mosque sa UK, siguro sa London. Di ko alam anong konseho ito. Tingnan mo ang kapal ng mukha ng lalaking ito. Imbis na matutunan ng tamang asal, napansin ko na sa mga lugar ng Muslim sa UK, talamak ang problemang ito. Hindi tama ang pagpaparada ng mga tao. Pabaya ang pagparada ng tao, kaya lumalala ang trapiko, pati sa mga katutubong populasyon ng Muslim. Kapag sinabi kong katutubo, ibig kong sabihin ay yung mga tao na ilang henerasyon nang nandyan. Hindi sila mga baguhan. Hindi sila mga bagong dating mula sa Pakistan. Kahit yung mga ipinanganak at lumaki na doon dahil nakabuo na sila ng sariling lipunan. Ano yun? Kahit doon ka ipinanganak at lumaki, hindi mo pa rin matapatan ang pagsunod sa batas ng mga katutubo gaya ng mga Australiano. Tingnan mo ang taong ito. Imbes na aminin ng mali, inaakusahan niya ng rasismo at Islamophobia. Pakinggan mo. MSL, move. MSL. Kaya pala sinabi nilang pumunta ka dito tuwing dasal. Mag-isa ka lang. Ikaw ba ang may galit sa oras ng dasal ng mga Muslim? Tama ba? May problema ka ba sa relihiyon ko? Bakit ka nandito? Oras ng dasal ngayon. Dilaw orange, dilaw orange. Oo, gets ko. Pero bakit di ka araw-araw dito? Kapag bumaba ka, nang-aabuso ka araw-araw. Hindi kita inaabuso. Ikaw ang gumagawa nun. Kailangan mong magbago ng isip. Hindi ko siya inaabuso. Inaabuso ko ba siya? Hello? Tingnan mo to. Mga kapatid, inaabuso ko ba siya? Kinakausap ko kayo. Hindi ako nang-aabuso. Bakit naman ako mga-abuso? Sa tingin ko kayo ang nang-aabuso sa mga Muslim na nagdadasal sa mosque at binibigyan ng ticket. Araw-araw kapag may gulo at argumento, hindi kayo pumupunta at iniiwan nyo ang lugar na ito. Pero ngayon, sa oras ng pagdarasal, Nakikita mo ang gaslighting. Ipinarada niya ng ilegal ang sasakyan niya. Galit siya kasi pinaparusahan mo kami bilang mga Muslim. May issue ka sa relihiyon namin. Sasabihin ko sana, oo, anong gagawin mo? Akala mo ba dapat naming baluktutin ang batas para sa inyo? Bakit ka nagpark dito? Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung sino ka. Muslim, Hindu, Kristiyano, wala akong pake. Huwag mag-illegal parking. Ganun ako magsalita. Kahit saan sila pumunta, sinusubukan nilang pilitin ang mga lokal na magbago. At hanggang kamakailan lang, o siguro nangyayari pa rin ito, lalo na sa mga woke at mga sobrang maawain na makakaliwa. Sinusubukan pa rin nilang pagbigyan sila. Napaisip ako kahapon dahil sa video ng pambubugbog sa mga bakla sa Sydney. Di ko alam kung nakita mo na, panoorin mo. Binugbog ng mga Muslim ang Gays for Gaza sa Sydney dahil sa pagiging bakla nila. Tahimik na tahimik ang mga makakaliwa. Tahimik na tahimik ang LGBTQ community dahil mayroong hierarchy ng mga biktima. Ang tanging pananaw na alam nila ay ang nang-aapi at inaapi. Noong dekada 90, nakita kong inaapi ng puting Kristiyanong establishmento ang gay community. Kaya naging tagapagtanggol sila ng mga bakla. Ngayon sinasabing ang mga Muslim naman ang inaapi. At lahat ng iba pa sa kabilang panig ay mga nangaapi. Ngayon pati bakla ay kakampi na nila. Kaya kapag binubugbog ng inaaping grupong ito ang mga bakla, nagkikibit balikat na lang sila.
Nakakatuwa, di ba? Ang mga homosekswal sa kanluran ay produkto ng lipunang kanluranin na itinayo sa kolonyalismo. Ganoon ang gusto nilang ipahiwatig. Sinusubukan ko lang ipaliwanag sa iyo kung paano gumagana ang isip nila. Kahit saan sila magpunta, pinipilit nilang ipasunod ang pananaw nila sa iba. Tingnan mo itong Muslim sa trend sa Netherlands. Sinusubukan niyang pahiyain ang lalaking ito dahil kumakain siya habang Ramadan. May sinasabi at binubulong siya na malinaw na naririnig ng babae. Siguro iniisip ng babae na bastos siya dahil kumakain sa tren. Sa totoo lang, ayoko rin ng mga taong kumakain. Sa tren o bus, maliban kong Ramadan. Yun lang ang tanging beses na papanig ako sa kumakain sa pampublikong sasakyan. Hindi siya nagrereklamo sa pagkain niya sa pampublikong sasakyan at pagpabaho ng lugar. Hindi yun ang inirereklamo niya. Nagrereklamo siya dahil kumakain siya habang ang isa ay nag-aayuno para mapasaya ang imahinaryong kaibigan niya. At kailangan pa nating sabihin, "Oh, tingnan mo ito, ang cute naman." Kaya siya nanghihiya, kaya panig ako sa Olandes na ito. Parang, wow, anong problema? Gusto mo ba isubo ko sa'yo? Sige. Sayang, talagang sayang. Dumating na ang oras para tayo ay manindigan. Kung may sino mang magtatangkang pilitin kang baguhin, sabihin mo lang sa kanila ng pasalita at huwag kang lalapit sa kanila, ha? Huwag kang tatayo sa abot ng kanilang suntok. Okay? Manatili ka lang sa layo ng isang braso dahil ang mga taong ito ay mainitin ang ulo at maaaring manuntok. Kaya kung nasa ligtas kang distansya, magkakaroon ka ng oras para umiwas at alam mo na, baka magamit mo pa ang lakas mo. Hindi ko hinihikayat na makipag-away ka, pero dapat sa ligtas na distansya, sabihin mo sa kanila, pasensya na, hindi. Pumunta ka sa isang Muslim na bansa. Ganito ito nagsisimula. May ipapakita pa akong video sa'yo. Panoorin mo. Tingnan mo ang lagay ng mga lugar na kinuha ng mga third world migrants. Birmingham to, di ba? Sabi nila dati pa itong parang basurahan, pero hindi naman ganito. Tingnan mo to. Mga pare, may parke malapit sa Dudley Road sa Birmingham katabi ng Winston Green para ito sa mga bata. Tingnan nyo. Huwag niyong kalimutan mga pare, huwag niyong kalimutan magbayad ng clean air zone nyo ha. O, at ang inyong council tax. Bayaran nyo lang ang counter tax nyo. Alam nyo para sa mga tao na magtatapon ng basura dito. Tingnan nyo to. Ito ay parke ng mga bata. Masasabi kong sigurado ako na hindi mga puting Briton ang gumagawa niyan. 100%. Sigurado ako dyan. Alam ko to kasi nakikita rin ng ganito sa Pakistan, Bangladesh, at ng India, sa mga third world na bansa. Kapag nagdala ka ng daan-daang libo mula third world, mahirap alisin ang nakasanayang gawain. At yan ang dahilan kung bakit nakikita natin yan kahit saan. May katotohanan nga rito. Kung mag-aangkat ka ng tao mula sa third world, magiging third world ka rin. Hindi pantay-pantay ang lahat ng kultura. Kaya naman, hindi rin pare-pareho ang asal ng lahat ng tao. Ang cultural values ay ang operating system ng mga tao. Kumikilos ang mga tao ayon sa pagpapalaki sa kanila, at ang pagpapalaki sa kanila ay naayon sa kanilang mga pagpapahalagang kultural. Napakasimple lang nito. Lubos na itong naging malinaw. Ngayon, kahit tumatanggap tayo ng tao mula ibang kultura, dala pa rin nila ang kanilang kaugalian. Ang cultural values ay hindi parang jacket na huhubarin mo lang sa airport. Pagdating mo sa bagong bansa, magsusuot ka ng bagong jacket, voila. May ilang tao na nakakalusot, tulad ko. Pero ewan ko, ang mga taong katulad ko ay kakaiba. Hindi ko iniisip na kahit 30% ng mga migrante lalo na mula sa Muslim na mundo ay katulad ko. Pero magagaling ang mga Indian. Sige, nabanggit ko ang ilang hindi magandang ugali ng mga Indian at India, pero magagaling talaga sila sa ikalawa at ikatlong henerasyon. Ipinagmamalaki nila ang lahi nila, pero magaling silang mag-integrate. Ang unang henerasyon ng mga migrante ay masipag. Maaring may language barrier at minsan may ginagawa silang bahagi ng kultura nila na tingin ng mga kanluranin ay kadire o di kanais-nais. Pero sa kalaunan, nagiging maayos din naman sila. Mas maayos sila kumpara sa ilang migrante mula sa ibang kultura tulad ng mga Allahu Akbar. O mag-import ng third world, magiging third world. Nawawala na ang kanluran. Para sa akin, mabilis nang nagiging third world ang kanluran.